DXRU 1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasimya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ato nga oras alas 3:04. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Piritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Piritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Piritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon mga higala, kumusta, may hapon, may buntag, may hapon para sa tanan, no? Nagakatawali data kay napungot ko karon, no? Kay naalkansi ko sa kauras nga pagbiyahe nako gikan sa uptown pagpaingon dinhi. Sayo kay tananaog pero gumikan sa traffic usan sa atong isango sa programang Nuda Veritas ang kahimtang ang pangutana. Ipangutana tini sa Nuda Veritas karong taon kini kahimtang sa traffic dinhi sa atua sa uptown sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So standby kamo. Budawata sa mga pangutana gikan sa atong mga tigpaminaw. Ang Nuda Veritas program kining 3 to 4 kini MWF lamang mabati gikan sa or sa matag Lunes, Miyerkules o Biyernes. Wala na dayon 3 times a week ni. Mudawat sa mga pautana gikan ninyo, no? Pinaagi sa cellphone sa 0917-704-3210. Unya ang ikaduha nga pwede ninyo nga mapadangat ang inyo mga pangutana dire lang mo mapaingon sa Facebook sa Radyo Ultra, ha? Okay, aron lugar sa ingon nga tanan ninyo mga pangutana ato kanang mabasa dinhi sa makusapa kay dinhi mabasa ta magyud ilabi na kun ipadala ang inyong mga pangutana direkta sa Radyo Ultra sa ato sa website Selbe. So, katong gusto magpangutana, pinagi sa 0917-704-3210. Madawat kaya po na to. O niya dayon, ato nang basahon o atong tubagon ang tagsa-tagsa ninyo ka mga pangutana. So, dili gyapon mo ma-discourage, mahubos nga, ang akong ipadala pangutana, wag yung basahan ni Sir Frank. Dili. In fact, kabali-bali man ko og li ning ako nga mga monitor kay di ko gusto nga magmahay kato mga kaigsunan. Labot pa ang atong gipahinungdan sa atong pagpadagan sa programa ang atong mga igsuon nga naa sa mga kadaplinan. Ilabi na kay sila dili kayo familiar, dili kay sila suhito sa atong mga pamalaod sa pagkakaron, mao na nga ato gyung entertainment. Ang kanang uban diha naa sa daplin-daplin mura og igo lang mo patingog sa radyo pero dili nila paminaw unsay gisulti. Ilabi na sa programang Nuda Veritas. Kay kini God mahimo man nga inunta mahimong pagtulunan diha kanila magamit pag kini nila sa adlaw-adlaw nila nga mga buluhaton mo na ang tinuod. Ilabi na kun mag-iskuta og pamalaod. Be, mangutana ko ninyo. Unsa may nibaw-an ninyo nga mga balaod nga inyong nadunggan dinhi sa ato kapagpadagan sa atong programa. Ako makadaghan ako nga timan ini kay maabot ang panahon nga magamit ra gyud ninyo
ang mao nga mga problema. Di man ta makalaom nga pagkadungog nimo sa mao nga problema gipadangat dinhi sa atong nga programa, gilayon mo butho ang inyong mga problema. Mobitaw na nga kini gusto nako pagtiman-an ninyo unsay mga importante nga mga nahisgutan nato kay mabot ang panahon nga magamit ninyo. Di ba? O karon mga tanan ko. Unsa may pinaka-importante nga requisite or kinahanglanon una pa mabaligya nato ang atong yuta ngadto sa laing tao. Kinsa may makatubag niya na. Kung nakatubag mo or mahatag ninyong tubag na sakto, meaning na naipanahon nakapaminaw mo sa akong pagpadagad sa programa nga Nuda Veritas. Di ba? Ako subliyon. Hagiton tagyod mo kay galatok man lang na inyong matagod. Oo. Muraman mo ka na bitawng langgam nga palabay sa panahon kay talithi lugar to gapasilong sa mga dahon-dahon sa kahoy nya sige lang latok ang kalimutaw. Mana ang inyohang pagabuhaton. Meaning kung ato kining giprograma mahapon 3 to 4 MWF naa siya tumong og tuyo nga kamo nga mga tigpaminaw more or less masayod kamo kay dili sayon kini. Tanawar ko ng ubang mga istasyonan sa radyo, paminawan ninyo, na ba sila yung mga programang ingon nene? Wala. Maglisod man sila. Tungod kay lisod mo sab kayo. Dinhe, amo pang i-explain, i-explicar pa na mugmayo para nga magamit ninyo, para masabtan ninyo, ingon na kami din sa programang Nuda Veritas. Okay? Sige. Padumdumi ko kay usa sa lungot ko while patugbong ko part. Almost 1 hour. Mga 55 minutes siguro ang akong lugi sa oras. Diha lang ko sa karsada. Patugbong gikan mismo sa uptown. Init pagyod ang palibot. Unya dayang sinumpot ang mga sakinan. Lugsanay mo irog. That's why ato ning isgutan pinagiso sa butang talang sitwasyon or problema nga atong isang at dinhi sa programang Nuda Veritas. Kadyot lang ha. Melbourne Atoro Dumagpi si Ma'am Elizabeth Basilgo. Oy ma'am, mayong hapon ni muda. Kay nabungtod ka man, basig nakaduol-duol ka sa kaning kainit sa adlaw sa pagkakaron. Pero mudag-om na pod gani, sigurado ko ma-alarm ka ba? O nga, kawan no sab. Okay, dirita sa unang pautana, Condrado Bunghay Lirupan. Nuda Veritas. Naglibog ko, Sir Frank, if madayon ba ang barangay election, rong tuiga, apan nagpagula og mimo ang Malacañang nga next year na daw. Akong pangutana, kumilik ba gabuot ani o ang presidente kay si BBM man mismo nag-announce, nabasa nako sa news. Kaya ba sa presidente manduan niya ang kumilik nga ipadayon nila ang barangay election rong December? Ato lang tinambanon para masabtan Ang gabuot ni balaod. So kung mag-iskot kita og balaod, buhat ni sa Kongreso. Ang trabaho sa kumilik, pag-implementar lamang, pagpatuman lang sa balaod. Unsay naa kamanduan sa balaod, ilang lihukon, kay implementor man sila sa balaod, nga ang gabuhat, kapantay sa balaod, mao ang Kongreso. Kanang ingon ninyo nga, agad sa order sa presidente, tungod kay ang desisyon niini, ang atong hunahuna magagad sa order sa presidente, tungod kay naa siya mga kamot ang usa ka bag-ong balaod nun nga magpaygayon sa postponement sa eleksyon nga himuon sa sunod tuig Nobyembre. So naa na siya mga kamot
Nga sa ato pa nga kung mag-eleksyon karong December 2025, magagad po na sa desisyon sa atong presidente sa nasod. Kay siya may mag-implementar. Siya may mag-implementar. Meaning, nga kung iabot ang balaod, excuse me, ready, andam na sa pagperma sa atong presidente sa nasod nga mag-postpone sa election 2026 November 2. Unya, dili pirmahan kana sa atong presidente sa nasod. Unsa efekto? Kung dili pirmahan kana sa atong presidente sa nasod, ang efekto mag-eleksyon kita December ng karong tuiga. Apan gipirmahan nga sa ato pa ang eleksyon himuon next year kay mao man kana ang tono sa giaprobahan nga balaod sa Kongreso nga gipadala dito dapitas Malacañang unya dayon gipirmahan man niya. So na-fix na ang kumilik ego lang mag-implementar, gasugoon lang ang kumilik. Karon ingon sila wa pa ni siguro kay naa pa petisyon si kining Romeo Macalintal, Attorney Romeo Macalintal sa kining Supreme Court nga illegal ang pagperma sa atong presidente sa nasod, pagpospone sa election next year kay violation kuno na sa balaod. Kini mag-agad na sabne sa Supreme Court decision. Kay moingon pananglitan ang Supreme Court nga ang petisyon ni Attorney Romulo Macalintal is valid nga sa ato pa kay Supreme Court decision man, way mahimo ang Malacañang ipatawag ang eleksyon karong tuiga. Oo, kay gisupak man ni Romulo Macalintal ang iprobahan nga balaod nun nga gipalabang sa Kongreso nga magpospone sa election next year of November 2. So mo sibog pagbalik. Naambot lang, may taog mapaspasan kay duol na rabang December. Pero nag-ingon man sad ang kumilik nga pwede pa. O unsay desisyon. Naambot lang pod. So ingon na ang sitwasyon. Ingon na ang sitwasyon. Agdun na lang nato unsay desisyon. Kay kun wa pay petisyon gi-file si Attorney Romulo Macalintal sa Supreme Court, maghagok-hagok lang ang atong mga opisyalis, maghuwat sila definite nga pitsa November 2 of next year. Karon kulba-kulba gamay. Kay wa pa may desisyon gipanganaog sa Supreme Court. Okay? I hope nasabtan ni kang Conrado Bunghay Lirupan. Right, sige. Gikan ni Septem Virgo, Nuda Veritas. Ako silingan, sir, ba na lalaki kay nag-file og annulment yang asawa. Diyot lang. Yang asawa ga-file, lalaki kay nag-file og annulment yang asawa kay impotent na daw kuno or birok bay tawag ana kana di na ganahan og ana-ana. Okay, no? Kay mag-ana magina sila may silbing magtiayon. Dipinsan sa mister, kapoy siya sa work. Kapoy siya sa work, busa way gana perme. Makalusot kaha ni sa fiskalya, depende. Sa annulment of marriage, ilabin na sa impotency. Kadang ang tumoy nimo isip usa ka lalaki, wa nagyubuot, sige lang dungoy. Oo, bisag unsaon og kuhit-kuhit sa kamisis, murag buduko gyud. Buduko gyud. Pero doon ay requisitos. In fact, kung nadunggan nimo, last week nagiskot ko og grounds for annulment. Oo, ang una nini, ang usa nini nga gi-enumerate sa grounds for annulment, fraud. Ana bang
paglimod, pagtikas. So, kung maglimod ka, meaning nanikas ka. So, fraud ang tawag. Ubos sa fraud, ang usa sa gi-enumerate, impotency sa lalaki. Kay siguro, sa manag-uyab pa mo, pasalig ka nga kining ako aday, dako ba gini kayo? Grabe ni kadako, di ka magmahay. Kinapayas gid lugar, no? Kung magminyo ta, na, makasinggit ka yun, matingalang silingan na ni. Ina na lugar. So, unsay bot ipasabot, confident lugar ang asawa, ang babae. Amo ba? Okay na niya kanung sa mata magpakasal. Oh, sa labing dali nga panahon. Nanang sitwasyon na nga di ay napamatud-an human sa ilang kasal nga luya si Manoy. Gilimdan nimo, and that is fraud. Gilimdan nimo ang imong asawa. Katong imong gipanghambog sawa pa mo makasal nga grabe kabugat ng imuha. Kuan pingka sana kasangatan ako sa kabulig nga lubi. Grabe sa kaayo na no? Oo. So, nanghambog. So, confident ang babae. Sa mo balab, oy, Isus, unsa man di ay digi ka, magmahay na ako kung magpakasal ka na ko. Pero di ay sa actual, galuyan na. And that is fraud. Kaya imong gilimdan nimo ang imong asawa. Alright. But there is one requirement to prove. And so that the grounds for impotency may be acceptable as a ground for annulment. Unsay buhaton? Ang lalaki maningkamot nga iyang ipatanaw, ipakita ni sa doktor, dili ka nang maghililot, no? Ipakita sa doktor. Okay, aron lugar nga naay certification gyud sa doktor nga this is to certify that the amot unsa ato ibunyag na nang iyaha nga tumoy-tumoy diha. Is no longer cannot anymore function, dysfunctional na silbi, ug sa suga pa, pundido na. Okay. Issued by the certified. Ako ay advise government doctor kay ang mga certification findings sa mga government doctor mao kanang gatagaan og substance oras nga ato kining gamiton sa pagpresentar silbing ebidensya diya sa korte. So, kung naana, basa din sa judge. Mao diyan niya, ha? I-check dayon sa gwardiya sa huwes nga unsa man loy taluy-loy na gyud. Ha? Tugas tinuod kay unsa man nga na makig-annul na rabay mong asawa. Ang usa sa rason nini nga taluy-loy na imong tumoy. So tubag ka, yes, Your Honor. May unsa may kamatuoran. So kapakita ka sa doktor, ana. Kung naana, madawat ka na nga grounds for annulment. Kaya nag-ingon mo dito, if the impotency found to be incurable, nga di na gyud lugar madalag pangadji, di na madalag ampo-ampo, di yung gatindog, bisa pagpitkan. Lisod. So, mingon na yung judge, certified by the government physician. Okay. Valid. Acceptable na rason. So, annulled ang kaminyoon. Pero kung panalita, maingon lang siya nga, kapoy man, love, kapoy kay, sikit kong masag semento, ako pa in charge mo ka na mo kini. Kapoy man ako. Sunod gabiin na lang. Oo, makarelax ta, kana din ang madawat nga makig-annul ang asawa. Okay. Nag-reason out good ang laki. Ingon pa sa laki nga gikapoy siya kay sige siyang masag semento, trabaho siya dito sa iyahang kumpanya, hago kay siya. Natural si Manoy mo refuse food. Di ba? And therefore, there is no assurance nga kaniyang pagka-impotent is incurable ba or dili.
mahimo nga curable kay ang iyang alibay mao nga gikapoy lang ko. So dili siya madawat nga maanol ang kaminyoon. Nakuha ba nimo ni? Kadjot lang ha. Kinsa ba to'y kapangutana ha? Si Condrado Bongelirupan ako na kining tubag. Murag siya matong kapangutana ganina kadjot. Akong i-review. I-review na ko ha. Sige. Ang iyang pangutana madayon bang barang eleksyon. Kato yung Conrado, no? Magagad na dahil na on sa decision Supreme Court, dong. Alright, direct kang September go, impotent na daw. O di pa siguro, or birok. Kanang birok dito sa mua, o sa kabukitlog. Kay, sa kita mga lalaki, duha kabukitlog. O pero akong uyuan, birok, dagang mag-anak. Dagang anak. Okay. Nala, sige. Or birok ba'y tawag, ana, kanang di na ganahan, o ana-ana. Ganahan pa, kaya naama sa katong ako, yuan ko man, o makalusot kaha ni sa fiskalya. Sa fiskalya, agad ka po na sa ebidensya, no? Oo. Alright. Niya din, nabasa na ko si Ma'am Elizabeth, nagtanaw din Melbourne Aturo Dumagpe. Sir Frank, ingon pa niya, Nuda Veritas. Sir Frank, ang pag-terminate sa imo sa trabaho nga way igong rason, dako bani nga puntos nga makabayad sila sa akua or taman rako sa makadaog sa kaso apan way bayad mapaingon sa akua. Kining termination na illegal termination na sa gitawag nga authorized. Kadyo nawala ang akong kuan baliktang adara. Okay, sa termination per se, no, giterminate ka kaduna kay dakog sala. It may be nga serious disobedience. It may be a grave misconduct. So, pwede ka ma-terminate niya na. Physical injuries, usana. So, alang-alang masad ang kumpanya, magtinil nimo, ipatrabaho ka kanunay nga, natumiyag ng adlaw, hapit ko nimo donggaba. Di ba? Dili ba na siya dako nga sala? An attempt to kill. Di ba? So, ma-terminate ka yun na. Alright. Kana siya, kuan yun, gumikan kay grave misconduct, dako ang imong mga kasipanan, terminated ka. Pero na ay authorized causes for termination. Ubos atong labor code. Ubos atong labor code. In other words, dili ka basta-basta ma-terminate. Unsa man ang mga grounds for termination. Apan sa di ka pa makanuna nga ang imuhang serbisyo sa kumpanya i-terminate, ang kumpanya kinanglan magpadangat o pahibaw ngadto mismo sa DOLE sa Department of Labor and Employment nga siya mag-terminate nining mga empleyado ha. Magpahibaw na siya labing minus katluan ka mga adlaw ay pa niya i-execute ang termination nga authorized. Nga sa ato pa nga pag-abot sa kabuhan ang DOLE nagingon nga kining opisinaha nagpahibaw na nga naay i-terminate niya nga mga empleyado ni Aderio na lugar ang DOLE. Alright, 30 days. And that is the requirement. Meaning nga, kung doon requirement, the employer cannot outrightly terminate the services of his employees.
Otherwise, illegal ang iha nga pag-terminate. Alright. Sa authorized causes for termination, unsay mga grounds? Number 1, no, paminaw, kasabatay ako nawala man po ang ilang mga question dire. Yat. Adara, si Melbourne Atoro do magpay. Number 1, retrenchment. So, i-retrench ka. Ano man? Kay ang imong function, no? Or naghinubra na ang mga empleyado sa usa ka kompanya, ikaw sige ka nang hinambid niya, tan-tanaw ka sa Facebook. Kag imong trabaho, gitrabaho na sa lain. Number 2, redundancy. Ang imong function, mao pod ang gibuhat or function sa imong kauban. Munang magakahitabo. So, ang ikatulo, installation of the labor-saving device. Unsa man ni? Ang installation of the labor-saving device, pananglitan. So, sa kaplanta, no? Ang planta kaniadto nagkinahanglan og mga napulo ka mga empleyado aron nga mapatuyok ang usa ka moderno nga makina nga mao'y mag-produce sa mga produkto. Apan gumikan kay ang kompanya nakapalit og moderno nga ekipo. Ang napulo ka mga empleyado nga mao'y mo trabaho unta, mahimo nang matrabaho sa makina nga gitaod nga bag-o nilang napalit. Unya, kung mataod ang bag-ong makina sa usa ka planta, duha lang ka empleyado ang maka-operate, okay na. Nasato pa nagsubra silang 8. So, by the result of the installation of the device, ang 8, paibaon nga di ka na pwede magtrabaho, i-terminate ka na. Pero the same procedure, 30 days before the actual removal, paibaon yapon ang duli may tungod na ini. Lain nga rason nga nung i-terminate ka. Sickness. Magsakit ka. Kunya, nag-ingon na yun ang kompanya nga dugay naman na imong ubo. Marag, gitibi naman na siguro, antina na malikuang ni Mudo. May lugar ang kuan, ang employer. O, atuhara dito sa klinik o patanaw sa atong doktor. O, so nag-ingon ang doktor, okay, tambalan pa rin, matambal. Pero ang balaod nag-ingon, after 6 months og di gyud maayo, ang imong gibati sulod sa kompanya, gapakita ka na sa doktor, pero gapus nga kalangyapon, hadlok ang mga kauban nimo sa opisina nga muulbo ang kagaw paingon sa ilaha nga ilong, matakdan niya sila, you are advised to be terminated. Ang employer may mag-order niya na. Dawato na sa duli, tungod kay usama na sa grounds for termination. Nasabtan mo. So, mao na sila, sir, ang ang pamaagi sa pag-terminate. Naayuban nga kalit-kalit nga termination, labi naghapit na maputol imong liog, kay natikbasan ka sa empleyado, kay gaharumintado, kay gamay ra nga siyabo ang iyang na habhab. Terminate na yun na siya. Ayop nakuha ni mo. Okay? Sige. Thank you. Si Melbourne Atoro Dumagpi. O taman ra ko sa makadaog sa kaso. Apanura ko do'y bayad. Dili na may tabo. Malibor mo na. Oo. Di sad pwede ingon na. Maluoy sad ta sa giterminate nga mga empleyado. Dili na pwede taman na kuno siya, taman na ko sa makadaog
sa kaso apan way bayad mapaingon sa ako dili sab siguro, no? Di sab siguro. Pero kay ba man ta na may daghang mga kompanya ga ingon-ingonan, labi na ni mga gagmay, mga gamatuting di gyud maka-afford, looy po na sila. Looy na sila. Okay, I hope nakuha nimo ang ako ang diskusyon na Mr. Melbourne Aturo Dumagpi. Gikan ni El Guerrero John Macas. Madunduman ako ang kuan kining inibang Batang Quiapo bitaw kining Jess. Tigtano ka ba nana? Makabot ka pa ba? Putol-putol na. Imo siguro ng mga sakop sa balay. O Batang Quiapo. Kay eleksyon naman sila. O kining sabay pelido sa usaoy. Murag na ipelido ni murag mo ng kontra ni kuan ni insani ni Tanggol. Gwapo nga salida action na ganahan man tan na action. Naganlag komersyal still lang. Say pero kay mo mata makatulog ka na lang. Okay, na karon gi-adapt na ang El Guerrero ni John Macas. Okay sinis John na. Okay. Nola Veritas, hi Sir Frank Nagwapo. Laba ka na. Laba ka ma-traffic ganina alas 7 sa buntag bitaw. Oo. Panaog sa price. Anyway, question ako kay naglibog ko gamay. Kung makig-away ko pinaagi sa sumbagay, unya kung makig-away ko pinaagi sa sumbagay, unya nagrabihan nako kulata. Unsay kaso ni ana, attempted homicide or attempted murder. Na kinigingan na nimo bugat-bugat ra ni. Kung kulata lang pinaagi sa imong kumo nga girapido nimo kulata, depende sa injury, depende sa mahiagom niya nga bunog, nabalian ba siya sa bukog o sa padiha, nasamaran ba siya. So most likely, kung ingon na panalitan ang kahimtang ang imong atubangon nga kaso sumala sa revised penal code, mao ang physical injuries. So kung ni panalitan nga kulata ni maayo, sumbag ni maayo, nya daghan na dayon pangus-pangus samad-samad, siguro serious physical injuries ang imong atubangon. Ingon na ang magakahitabo, dili siya attempted murder or attempted homicide. Ang attempted murder god patay man pero gi-attempt lang og patay. Naa kay motibo nga kining tawana gusto nimong patyon. Naa kay intent to kill. Mangita kag paagi nga asa nimo patya siya. Premeditated ang plano nimo pagpatay sa usa ka tawo. So nagpasalipod ka sa haligi. Ang suga dili kayo hayag. Pasalipod ka. Unya dahil naghawid ka og shotgun. Nagpasalipod ka kay nanang orasan nagtuo ka nga kanang imong kontra mulabay gyud diha. Alright. Nilabay. Dabi karon. Kay gipusil tuod nimo. Pero butalo ka man. Wa maigo. Nidagan siya. Nakaibaw siya ga ang gasway o patay niya, ikaw. And that is attempted murder. Naay plano nga patyon ka. Usa na sa mga elemento sa murder, premeditation. Usa ka po na sa mga elemento. Unya kanang imong pagpangit-ngit, pasalipod ka sa kangit-ngit sa suga, aggravating circumstance ka na. So, suway ka og
makablit sa imuha nga shotgun. Naay gun pero di gasyat kay kanang di naman buto. So demalas ka, di ka nakainom sa halas. Oh. Ingon ni JC Cobra, tagnaan JC, ikaw gyud kini unsa ni John dito ka gyud ha. Oo. Kana sa kaso nga murder, homicide. Veritas homicide. Para nga ma-educate mo kay mo maitong tuyo nini nga tong programa. Sa homicide, wala ka intensyon nga patyon. Kay kung doon na ka intensyon, you will fall under the murder na crime. Sa homicide, disgrasya lang yun. Dipinsa kasi mo kagulingon. Oh, unya nakakuha ka og bato. Nakabayan nimo ang tao nga nagpasipala kanimo. Nakahuwig ka og bato. Unya ang bato dunay talinis nga hait silbi katong batuha. Gidukdok nimo sa ulo ngadto nagpasipala nimo. Homicide ang kaso niya na. Kung napatay. Ngano man, wa ka may plano. Diferensya sa murder, nga doon na kay plano nga patsyon. Nakuha ni mo, John, timan ni na ka nang mahubog ka ba? Oo. Abi ni mo dayon. Nana dayon, no? Ako di ko mahalok magkapatay. Nana nga, imong hinadlukon ang imong uyab kay para gyud nga minyuan ka. Oo. Nga ni dili musugot nako nga makigminyo mapatay ko gyud siya. Oh, puyan ako ang lumbia. Bahala na. Total sa lumbia na may dagang syabu ako tanaw na tinuod ba ka nang ilang istorya. Oh. Ingon na John. Oh, sagol komedya. Nala. Sige, salamat gyud kayo John ha. Oo. Kadyo ta basig dunay naseluan ako niya magmahay na pod. Diri sa pikas way gipadangat nga kon. Una di dagan. Eh, maingan ni kinangutan ako ni kuan. Kadyo ta ha. Noda Veritas. Good PM sir, Frank. Kon ang senior musakay sa taxi pila sa ka% ang discount atitsing ni sa kauswagan 20% gyapon ma'am. Kon binuwagan ka, no? Isuwat ang body number sa taxi ug maka-chance ka na may ilang plate number ug argibyado ka ayaw pagtinalawan. Atong leksyonon na to kini mga operator o driver nga mga taxi. Gamay nga butang pero dako na ni para kanato. Kay mga senior na gutang. Ipadangat ang imong problema diha mismo sa opisina sa LTFRB. Ayaw pagtinalawan. Okay? Natagam ko one time, doon ako i-refer nga problema diya sa LTFRB. Detalyado. Ingon sa akong amingong director, gi-assign na siya to sa Luzon. Sa ato na ning dapon kay na-identify naman nila. Siya pangutan asa ang kwan, ang argi akatong complainant. Ay, nag-ingon naman yung complainant. Maluoy magkuser. Kaya moram pamilyado tong tawa. Saon ba nato na muna nga gusto na ko nga kung panalitan argibyado mo, adto lamos LTFRB. Adto dang. No? Dadal ng detalye, plate number, unsa orasa, unsang adlaw, asa dapit na itabo, o interviewon ka man na. Kaya atong disiplinahon sila. Okay? O si Ate Ching ang nagpangutanan ni Ate Ching, sounds familiar. Sige. Salamat, Ate Ching. Alright, Veritas sa laing pangutanan. Nola Veritas, good afternoon, sir. Pwede ba ang legislative or executive department mo abolish sa DPWH
kung dili pwede, panahon na siguro mulihok ang mga military o pulis aron mo prosecute involved sa ghost o anomalous project aron masulbad na ang problema sa corruption. Thanks. Ang makabuot nini, ang atong presidente, kay kinigong mga opisina na nasilong sa Executive Department sa mapanalitan sa DPWH. Sa mapanalitan sa DPWH. Now, of course, naibalaod authorizing the Executive Department to create this and that, no? Pero ang buhaton, ang mayo nga buhaton sa atong presidente sa nasod, i-abolish but not necessarily complete nga abolition, kundi replacement. So, why time violation part? So, kung abolition kini sa atong presidente, niya mutunghan immediately ang mupuli nini, murag way na tabo, mga dabag ulang dagway. So, ang makabuot nini ang presidente sa nasod region. Okay? Mulihok, panahon na, siguro mulihok ang mga military o pulis aron ma-prosecute involved sa ghost o anomalous project aron masulbad na ang problema sa corruption. Thanks. Muning problema, ugma magpadayon na pud ganita sa atong mga hisgutanan nga importante. Nuda Veritas, Good PM Manager Frank. Duna by power si PBBM mo hire international contractor like Germany, Japan, Korea o USA to construct flood control para sa atong nasod. Unsa nga article sa Constitution makatugot kang BBM aron kini buhaton. Nalimtan ko lang, pero pwede man ni tawag na to nga joint venture. O gitugot na sa balaod kanang unsa na joint venture program or project. Pwede na siya partnership gihapon. In fact, kining mga contractor nga foreigner dinhi sa Pilipinas was a product of a thorough discussion, the nitty-gritty of the terms and condition of the agreement. Aron nga wa na ilain ka hisgut-hisgutan pa, automatic implementation ang buhaton sa isig kanasod, no? Kung magkakasinabot, mao malang ang sana observe sa ilahang mga kasabutan or agreement. Mahimo gud ni. Mahimo, pero sagad ang ato mga kadunggan, bisan kanato panahon ni BBM o ni Marcos Sr. Katong Hanil, grabe itong nga trabaho ba? Ang Hanil first year or second year ba ko neto sa college. Siguro na ako'y mga batch na ko nga sa engineering department. Wa makatiwas og eskwela kay nagtrabaho na sa Hanil. Kay ang usa sa mga engineer sa Hanil, maestro sa engineering. So ingon dayon sa maestro, kamo ikaw gusto kang trabaho? Hapan nang itsi mo nga gani dagko sweldo. Ya napay wag gi korupsyon. Kay ang mga engineer nga Filipino engineer counterpart kay mao man na ang counterpart nga gibuhat sa Pilipinas na ay mga Filipino engineer. Hindi gini sila makapangilabot sa mga decision ilabi na sa mga finances. Muna nga nindot kaayo ang implementation sa ato. Kay kon Filipino contractor pa kining pagsemento sa karsada Iligan Cagayan de Oro National Highway pagpaingon ditong Dapitas Butuan, wa na mga bato ga panglutaw na. Grabe man to. Pero Hanel, sos, ga eskwela pa ko tang sa baa. Kay muraga dredging sila. Cagayan de Oro River, kanang tulay. Naku, kaya ignorante ko kakay mo, pagkakita ni mo na pagtukod sa tulay, sukad sa pagsugod, ha? Tanan ako.
Tuloy nga, dagang maning mga kuan lubi. Oo, giladlad nila ang lubi diya sa Cagayan de Oro River. Mao dito'y foundation nila pagsugod part. Drill din nila. Sos! May ngani kay Wilipak sa kawayan gibutang. Kag naa pa, wala, pang-anod na ta. May mong yun sila matrabaho eh. Labi na ang Hanil. Kay nga no, proven naman. China, mo trabaho sa tunnel din dapita sa Davao. Mo trabaho sa kaning tulay connecting Samal Island o Davao City. 42% ang sigurong completion. Pinoy ba to? Kadag ko ba sa kabilyan ni pare? Ato ni pagamyan pare? Ayaw pare, oy, kay gabaan ta. Si gabaan. Sila di ay, mamanilang gibuhat. Utro. Ay, nanabitaw, no? Oo. Pero wag yun magserbe. Oo. Mayo nga trabaho. Okay, foreigner man. Alright, kadyot lang ha. Ano na berita, Sir Frank, pilang ka percent discount ang ibayad sa mga senior? Oy, ako na ning na-address, no? Sige. Thank you. Gwapo kay mga idea ni itong mga tigpaminaw, no? Ano na beritas, good hapon, Sir Frank. Suggest lang ko, problem sa impotency. Katong nag-text ganiha, ang tambal sa impotency, kaon ginat-an nga gulay, dunay sagol sili, og ikog sa isda, 7 times a month, og 6 enhancer, 7 times a month. 6 enhancer ha, unsa ka no? 6 enhancer, pero kining ginat-an ganahan kay ko, labi na og ikog sa isda nga malasog porpida pagalami. Oo. Ganahan kay ko, pero kining 6 enhancer, unsa mga 6 enhancer? Og ikog sa isda 7 times a month. Og 6 enhancer 7 times a month. Gamay ra gasto. Try lang solve lagi na nga problemang impotency. Okay. Naminaw mo? Ingo pa ni dire. No na beritas. Good hapon, Sir Frank. Suggest lang ko problem sa impotency. Katong nag-text ganiha, ang tambal sa impotency, kaon ginat-an nga gulay. Dunay sagol sili og ikog sa isda 7 times a month. Sili lami ni sili, no? Og 6 enhancer 7 times a month. 6 enhancer. Daga man kay mga 6 enhancer god. Oo. Ayon ang Viagra kay delikado mo na no, pakita konsulta sa mo og doktor kanang Viagra kay basig mabutalid mo na. Gamay ra gasto. Try lang solve lagi na nga problem. May po ni siya nga nag-advise na. Pero ang iyang samot siguro, sir, doon ay chance ka ng imong advice, no? Kay nga naman, gikapoy man lang siya, mo nang di siya maka-jirjir, di siya maka-ana-ana sa iyahang asawa, kay gikapoy man siya sa trabaho. Posible, no? Ginataan. Pero, kung magpalit ka ginataan, maghimo lang yung kag imuha, sir. No, nga, magpaluto ka sa imong misis o ginatan kayo, o magpalit ka ginatan diya sa merkado sa Carmen, lasyaw ang gata. Di ba? O, di magserbe. Di magserbe. Kunya, kay timpo na mas durian ron, kaunsan og durian. Kay ingon pa nila, ang durian, 6 enhancer. Ingon pa nila. Salamat kayo sa imong mga opinion, sir, no? Mga suggestion nimo nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. O manginaot ko nga magpermanento kinang inyong pagka-attentive, no? Nga magpadangat mo sa inyong mga sugyot
sa inyong mga suggestion, nana ba? Ha? O, sige. Diri na dahil ta sa, agana-gano na tong oras. Diri na dahil ta sa atong ipangutana sa Nuda Veritas. Kinikahimtang sa traffic din dapita sa uptown. Okay. Mao ni ang sitwasyon. May paglaom pa ba kita o kutob sa mulabay ni dapita sa uptown sa Mastersons Avenue nga masulbad ang kahimtang sa nagakagubot nga trafiko nga magkakahitabo sa buntag ug sa hapon labaw na sa udto? Ako sublion. May paglaom pa bata nga moanam og sulbad ang problema sa trafiko din dapita sa uptown sa Mastersons Avenue nga nagakagidlay man adlaw-adlaw gikan sa buntag ultimo sa hapon. Masulbad pa ba kini maong problema sa traffic? Ang tubag dinhi sa Nuda Veritas dili na. Manang tubag? I-explain ako. Walay gipakita nga reaksyon. Ang atong mga kadagkuan sa syudad, walay mga ilhanan nga nagkugi sila sa pagpangita og solusyon sa kahimtang sa nagakagidlay nga traffic adlaw-adlaw din dapita sa uptown. Murag way tao nga nagpakabana ilabi na ang atong mga kadagkuan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Muna nga ang pangutana di gini masulbad. Ngano man, kini nga problema kaniadto ra ni. Kaniadto murag arang-arang pa. Unya dayon nalapad-lapad ang karsada sa uptown. Di ba? Pero nining mga panahon na part, buntag, hapon, grabe nga traffic. Gani, nina pag panaog nako, naega U-turn. Gilaya na siguro siya sunod-sunod na itong pila lang kalakang hunong nasab. Nga dayon, andar ka jot, pila kalakang hunong nasab. Ang nag-U-turn ang ubang mga sakyanan. Wa tay paglaom nga masulbad ang trafiko din dapita sa uptown. Muna ang akong isugilon dinhi sa Nuda Veritas. Kay kuna pa, makita na to nga nagtikaw-tikaw sila. Naglihok sila sa pagpangita bisan na lang nga temporary nga solusyon sa problema sa mga sumasakay. Tugbong o tungas dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mangilad ang trafiko. Daghang mga tao, mailaman nimo nga ang uptown dagang kaing namuyo. Kigapunsisok ang sakyanan. Manang pasilo alang ko. Eye-opener kini. Pamaagi kini nga hinay-hinay nga mubuka na ang ilang kalimutaw. Sa kamatuoran o makita nila aghaton nato sila kasudungon nila ang tinuray nga kahimtang sa traffic din dapita sa uptown para ngadto-ngadto makakaplag silang solusyon ug unsay solusyon sa problema sa traffic. Palihog lang. Di ko manggani ni lakbitan pero kanahon ako isango kini sa Nuda Veritas. Kay aron nga malakbitan ta kini sa Nuda Veritas. Gipasagdan. Usan lang ni ka locality sa uptown. Kato ding ubang mga lugar nga nagpunsisok ang mga sakyanan. Walay puas ang kagubot sa trafiko. Unsa may ilahang naa sa hunahuna nga silbing hinihinay nga kasulbaran sa problema nga atong makita masudong nato buntag hapon nga tanan. Nga naamang kitay mga tinugyanan sa trafiko, naapod ang atong mayor nga mahimong bugtong natong paglaom nga makatabang siya sa pagsulbat. Palihog lang. Lisod. Mura og na impotent puta nini. May pa'y magkaunta ginatan nini kay basin malagsik-lagsik ra ato nga lawas. Unsa nga ditong advice, ginatan sa kabuan o 7 times a month. Unya dayon na ikog kuno sa isda.
o unya sili na sili nga halang o sambugan og sili nga halang. Amot ug sa paylain diha nya day sexual enhancer sas pagkalami. Kanon na kay maghugiyos may imong ilong na magtulo-tulo man sa sipon. Maingon man itong magkaon, kahalang magikain nini, uy, bantik ka karong gabi sa waha ka. No? Pag ready na diha day, sayo tag pangatulog. No? ayaw sa pag-study sa lesson sa mga anak ha. Sayo tag tulog atong testingan ning advice diri sa Nuda Veritas ako nadungog. Bitaw o malasugi na tambok biyang unod na nas malasugi ay noon sa di ka di ba pagkalami. Okay, sige John si John na makas sa man John timan nitong gipangsulti nako do kay aro nga makapangandam sa ka sa imong kagulingon. Wa na tay panonoras dinhi sa ato ga pagpanaguban sa atong tulumanon. Salamat lang no. Ni pa nitungha dire nga manane ang akong mga diri sa pangtana ba sa pangtana. Sige, salamat na lang atong basahon ang usa ka topic nga isgutan last episode ni sa programa nga kalipay nga mulhotay dinhi sa Radyo Ultra. Mao ning mosunod. Tungod sa pagka-immoral, nagbasol ang Ginoo nga iyang gibuhat ang tao. Usbon ko, tungod sa pagka-immoral, nagbasol ang tao nga iyang gibuhat ang tao. Koreksyon. Nagbasol ang Ginoo nga iyang gibuhat ang tao. Okay. Sige, wa na tay panahon subli dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programa. Salamat gyud kayo. Sangad sa atong kuyog diri sa Pikas si GC James sa Pikas nga Lawak uban ni Congressman Lordan Swan, District 1 sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information. Timanin na ninyo. O Kagawad Agas Swan, padayon Pilipino, member sa City Council dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kami magaingon ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Salamat ubay hapon.